Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Naimbag na daw kay TI. Welcome po sa pampitong episode ng ating School on the Air for Coconut. Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagnunugan. Ang SOA for Coconut na ito ay inihahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 kasama ang Department of Agriculture Regional Field Office Number 2 at maging ang Philippine Coconut Authority. Kasama din po natin ang Provincial Government Unit ng Cagayan at maging ang Local Government Unit ng Distrito 1 ng Probinsya ng Cagayan. Ang SOA for Coconut na ito ay isang programang nagbibigay impormasyon sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka lalo na sa pagtatanim ng niyog. May isang nabara nga kablaaw kadagiti sa amin nga nasurok nga limagasot nga farmer enrollees tayo dito Distrito 1 iti probinsya iti Cagayan. Kadwain dak iti 30 minutos itatang episode siya iti gayem ken kapsat yu iti tangatang JR Soriano Batad nga kanayon nga magikarkararag nga nasalon at kayo kumaytag nanayon adanunen iti daytoy nga programa tayo School on the Air. Madam na makit makadwa tayo iti resource person tayo nga ni Mama Noemi O. Valdez ang HBCDP focal person ng ATI Region 2 tap na ituloy na DJ saan nga nalpas ni Engineer Freya Guzman may panggap iti harvesting and post-harvest handling can storage facilities. Kastamit din nga i-discuss na iti environmental safety, workers' health and safety and welfare. Hang kayong agbalbaliw iti istasyon na nagdingig kayo, tumutok kayo, kinure pa iti ito yung Facebook Live. Welcome po sa pangpitong episode ng ating School on the Air, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa panunugan. Noong nakarang episode, natalakay ni Engineer Freya Guzman ang tungkol sa farm management, kung saan kanyang tinalakay ang iba't ibang pamamaraan para sa paglalagay ng fertilizer sa mga puno ng niyog. Na-discuss din niya ang mga pamamaraan ng paglilinis o pagtanggal ng damo sa ating nyunugan. Okay? Sa ating mga coconut farm. So, last week nga din po ay nagkaroon tayo ng kauna-unahang quiz natin. So, kumusta po yung mga nakuha ng ating farmer enrollees? Perfect po ba? Ayan. So, sa lahat po ng ating mga School on the Air coordinators, inuulit po namin, reminders po para sa ating mga School on the Air coordinators na kailangan po nating kolektahin lahat ng mga quiz ng ating participants or enrollees para sa ganun po ay ma-check po natin at may input po natin sa ating monitoring. And of course, kukunin din po namin yung papel sa mga susunod po na mga araw. Samantala, ngayong araw naman po na ito ay tatalakayin ni Mama Noemi O. Valdez, ang HBCDP focal person ng ATI Region 2, ang harvesting and post-harvest handling, storage facilities, environmental safety, workers' health,
safety, and welfare. Para sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa School on the Air, narito si Ma'am Noemi O. Valdez. Okay. So magandang araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa School on the Air for Good Agricultural Practices on Coconut Production. And so ito pong tatalakayin natin ngayon ay parte po ng ating Philippine National Standard for GAP Coconut Production. Ang harvesting and post-harvest handling, nandito po ang transport, storage facility and management, environmental safety and workers, health, safety, and welfare. And so mahalaga na malaman po natin ang kahalagahan ng mga ito upang at mapanatili ang food safety assurance at ng ating produkto. At the same time, mamit po natin yung mga layunin ng ating good agricultural practices. Ayan, so unahin po natin dito sa harvesting and post-harvest handling. Okay, so ang pagkakaroon nakaraan na talakayan na-discuss na sa atin ang proper harvesting at tamang panahon ng pag-aani ng ating mga buko. Ano po? Ayan, so ang pagkakaroon ng kaalaman sa regular na pamumunga ng nyog ay bahagi ng mahusay na pagpaplano sa ating ani na isang prinsipyo ng ating good agricultural practices. Sa pamamagitan ng tamang panahon ng pag-aani, na isasagawa natin ang maayos na time management at mga resources na kakailanganin natin na mahalaga sa good agricultural practices upang maging epektibo, of course, maging efficient at maging sustainable ang ating produkto. So mahalagang gumamit tayo ng tamang batayan sa pagtukoy ng tamang panahon ng pag-aani, especially po sa ating mga buko. Ang pag-aani, batay sa maturity indices, ay bahagi po ng good agricultural practices na tumutukoy sa pagpapanatili ng kalidad at kaligtasan ng ating mga produkto. Kapag tama ang pagkahinog ng bunga, mas ligtas ito para sa konsumo, may mas magandang kalidad, of course, at of course may mataas ang market value. Ano po? So totoo nga naman at yun naman talaga dapat. Ano po? So kasi kung immature yung iha-harvest natin na buko, hindi siya masarap at maaaring masira lang ito. At minsan hindi rin natin naibebenta. Kapag nasa tamang panahon ang mamimit natin yung layunin ng ating GAP na makapag-produce tayo ng safe at kalidad na produkto. Ayan, so ito ay naaayon sa ating GAP principle na pagsunod. Pagsunod sa ligtas at epektibong mga teknik sa produksyon. Ang paggamit ng tamang paraan ng pag-aani ay nagpapababa ng pinsala sa bunga at sa puno. At nasisiguro din natin ang kaligtasan ng ating manggagawa, kaya't napapanatili ang integridad ng ani at ng ating sakahan. So, dapat din na magkaroon tayo ng proper training, sa mga iba't ibang harvesting techniques sa ating bukuhan, lalo na ang mataas at delikado. Lalo na kung mataas, at delikado ang pag-akyat kapag hindi natin ito Ayan, so ang pagtatapon o paghihiwalay ng hindi naangkop kainin ay bahagi ng ating good agricultural practices na nagsusulong ng kalinisan, kaligtasan ng pagkain or yung tinatawag po nating food safety at maayos na post-harvest handling. Sa ganitong paraan, na isasagawa ang segregation ng mga produktong maaaring maging sanhi ng pagkasira o contamination. Na mahalaga sa pagpapanatili ng kalidad ng ating produkto sa merkado. Ayan, so sabi nga dito, all field pack produce must be covered during transport. So, ito ay upang maprotektahan ang ating ani laban sa alikabok, dumi,
insekto at iba pang kontaminasyon habang ito'y nililipat natin mula sa bukid patungo sa imbakan o pamilihan. Okay, so next is transport vehicles should be cleaned if there is a significant risk of mechanical damage and contaminating produce. Ayun, so ang mga sasakyang ginagamit sa paghahatid or pagtransport ng ating ani ay kailangang linisin. Ano po? Na maaaring magdulot ng pinsala o contamination sa ating produkto. Ito ay upang maiwasan natin ang pagkasira ng produkto o pagkakaroon ng dumi, chemical, langis o iba pang contaminants. Ano po na maaaring makasama sa kalusugan ng ating mga consumer. Tayo po, ano po na mga consumers. Ayun, sa bahagi ito ng ating good agricultural practices na nagsusulong ng maayos na post-harvest handling and of course yung ating food hygiene mula sa pag-aani hanggang sa transportation po ng ating mga produkto. Ayun, so next is avoid mixing non-compatible produce. Okay, so tama nga naman. Ano po? So iwasan ang paghahalo ng mga produkto na hindi po compatible o hindi dapat pinagsasama sa iisang lalagyan o sasakyan. Ayan, so bakit po ba? Ano po? So dahil ang ilang produkto ay maaaring makasira ng iba. Minsan yung ibang product ay naglalabas ng moisture, di ba po yung mga ibang produkto natin. Ano po? Naglalabas ng kakaibang amoy or ethylene gas, maaaring ethylene gas din. Ano po? Na nagdudulot ng mas madaling pagkasira kapag pinagsama-sama natin ang mga ito. So, ito ay bahagi ng proper product handling and sorting para mapanatili ang kalidad, kaligtasan, and of course, yung shelf life po ng bawat uri ng ating So, dumako naman po tayo sa ating storage facility. So, sabi po dito, areas or facilities for storage, mixing and loading of fertilizers and soil additives, and for composting of organic materials should be constructed as far away as possible from our water source. These facilities should be properly maintained to minimize the risk of contamination of production areas and water sources. So, isa-isahin po natin ano po. So, ito ay upang maprotektahan ang kalinisan po ng ating tubig na ginagamit sa irrigation, paghuhugas ng produkto or yung ating iniinom po from our farm. So, alam naman natin na ang mga pataba, chemical at organikong materials ay maaaring magdulot ng pollution kung mapunta sa ilog, poso o iba pang water source. Pinipigilan din nito ang pagkalat ng sakit o mikrobyo na maaaring makaapekto po sa ating ani at sa ating kalusugan. Ito ay tumutugon po sa good agricultural practices na nagsusulong ng environmental protection and of course yung ating food safety. Laging yun po, ano po yung ating food safety. Sa pamamagitan ng maayos na paglalagay po ng mga pasilidad na sa tamang lugar at pagpapanatili ng kalinisan na isasagawa ang responsableng management ng ating mga inputs sa sakahan habang pinangangalagaan ang kalikasan at kalusugan po ng mga tao, tayo po ng ating kalusugan. Sabi po dito, domestic animals should not be allowed to enter processing facilities to prevent contamination of the produce. Ayan, so hindi po dapat pinapapasok ang ating mga alagang hayop sa ating processing facilities upang maiwasan ang contamination ng ating mga ani or yung ating produkto. Ang mga alagang hayop, gaya po ng aso, pusa, o manok ay mikrobyo at bakterya na maaaring makakontamina po sa ating mga produkto or yung dun sa ating prinases. Ano po? So, maaari rin silang makasira po ng ating kagamitan
o makagulo sa ating operation na posibleng magdulot po ng aksidente o pagkaantala sa ating at kaligtasan ng ating pagkain or yung tinatawag po nating food safety ang pangunahing dahilan. Kahit maliit na contamination kasi ay maaaring magdulot po ng pinsala sa ating kalusugan. Isa ito sa mga mahalagang alituntunin po ng ating good agricultural practices tungkol sa kalinisan at kaligtasan po sa pagproproseso ng ating mga ani or mga produce po natin. Tinutukoy din po ng good agricultural practices ang control sa mga hayop sa loob po ng pasilidad ay isang hakbang para mapanatili natin ang hygiene, of course, sanitation at food quality bago dalhin ang ating mga produkto sa merkado or makarating sa atin na mga consumers. Next po is yung ating storage facility naman po and management. Ano po? So, storage area must be separated from other agrochemical products to prevent cross-contamination. So, ang lugar para sa imbakan ng pataba ay dapat ihiwalay po natin sa ibang chemical. Ang lugar para sa imbakan ng pataba ay dapat ihiwalay po natin sa ibang chemical pang-agrikultura upang maiwasan ang contamination. Ito ay upang maiiwasan ang cross-contamination. Ano po, nagkakaroon po kasi tayo ng cross-contamination kapag halo-halo po. O ang paghahalo ng hindi angkop na chemical na maaring magdulot ng panganib sa ating mga ani, lupa, or maging sa ayan. So, storage area should be well ventilated and appropriately covered to protect inorganic fertilizers such as powder granules or liquids from sunlight, rain, humidity, and other atmospheric factors. So, dapat ito ay may maayos, na ventilation at may takip o bubong upang maprotektahan ang ating mga inorganic fertilizers laban sa araw, ulan, at halumigmig. Ang maayos na ventilasyon o protection po sa panahon ay nagpapahaba ng shelf life ng ating pataba at pinipigilan ang pagkasira nito para hindi po siya mabilis masira. Next is storage area should be free from waste, does not constitute or a breeding place for rodents, and of course where spillage and leakage is easily cleared away. So, ang imbakan ay dapat malinis. Walang basura. Kasi nga, masakit naman talaga sa mata. Pag madaming nakakalat na basura. Hindi pugad ng daga. At madaling linisin kung sakaling may tumapon o tumagas po sa ating area. Ang malinis at ligtas na imbakan ay nakakaiwas po sa peste tulad ng daga na maaaring magdala po ng sakit o sirain ang ating produkto. Nakakatulong din ito sa traceability, at tamang dokumentasyon ng mga produktong ginagamit po natin sa ating bukid. So, dun pa rin po tayo sa ating storage facility and management. So, sabi po dito, all inorganic fertilizers should be stored in a prescribed manner to avoid or minimize risk of contamination to water sources. For instance, liquid fertilizers must be banded in proximity of water courses, and flood risk, etc. should be considered. So, ang lahat ng inorganic na pataba ay kailangang itago sa tamang paraan upang maiwasan o mabawasan ang contamination sa mga pinagkukunan natin ng tubig. Hindi dapat isinasama sa imbakan ang mga or yung pag pinaglalagyan po natin ng mga pataba ang mga inani nating mga produkto, yung mga ani po natin. Gayon din ang mga tanim na ginagamit para sa pagpaparami o pagpapatanim.
Kapag magkakasama sa imbakan, ang pataba at ani ay maaring makontaminate ang pagkain o yung ating pananim. Ano po, na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao o pagkasira ng ating produkto. At tumutulong rin ito sa pag-iwas sa chemical reaction. Di ba? Meron kasi tayong mga chemical reaction na sinasabi, ano po, o pinsala sa mga tanim at kagamitan natin sa ating. So next po is yung ating environmental safety. So ang pagsunod sa tamang produkto o gabay ay nagsisiguro ng epektibong pest management. Sa ligtas sunod sa tamang produkto at gabay ay nagsisiguro ng epektibong pest management na ligtas para sa ating kapaligiran. Ayan, so bahagi ng good agricultural practices ang responsible management of pesticides and of course yung ating biological control upang masigurong ligtas ito sa tao, sa ating domesticated animals, sa ating mga halaman at maging sa ating kapaligiran. Ayan, so sa ating environmental safety pa din po, so to conserve native plant and animal species, access and activity is managed in significant remnant native vegetation areas, wildlife corridors, and of course vegetation areas on and near the banks of waterways. Ayan, so mahalaga po ang pagprotekta sa mga native species natin upang mapanatili yung tinatawag nating biodiversity at ang likas na balanse ng ating ecosystem. Ang maayos na management ng mga lugar tulad ng wildlife corridors at mga likas na tahanan ay nakakatulong para makaligtas at makapagparami ng mga native species natin. At ang pagkontrol sa mga ligaw na hayop at peste ay nakakaiwas sa pagkasira po ng mga tanim at maging sa ating kapaligiran at pinoprotektahan ang ani ng ating mga magsasaka. Bahagi ito ng good agricultural practices na nagsusulong ng ating sustainable farming practices na nagbibigay ng importansya sa kalikasan at biodiversity. Sa pamamagitan ng tamang pag-manage ng mga likas na tirahan at pagkontrol sa peste, napapangalagaan ang kalusugan ng lupa, tubig, at mga tanim na mahalaga sa produktibong pagsasaka. Ayan, so dumako naman po tayo dito sa ating workers, health, safety, and welfare. So dapat mabigyan po ng tamang pagsasanay ang ating mga owner at manggagawa tungkol sa kanilang mga responsibilidad na may kaugnayan po sa good agricultural practices. Katulad po ng una po is yung tamang paggamit at operation ng mga sasakyan, kagamitan at kasangkapan na meron po tayo sa ating mga farm. Pangalawa ay mga pamamaraan sa pag-iwas at pagresponde sa aksidente at emergency. So napakahalaga po nito, especially hindi talaga natin maiwasan ang aksidente kahit saan po tayo. So, pangatlo po is yung sa ligtas na paggamit po ng mga chemical. Kaya, mainam po na kapag tayo po ay gagamit po ng mga chemicals, kailangan nakasuot po tayo ng ating personal protective equipment. Dapat naka-wear po tayo ng gloves, naka-face mask, naka-hat po tayo, naka long sleeve tayo kasi yung sa katawan kasi natin ay pasukan po ayan, so napakahalaga po na gumamit po tayo ng personal protective equipment sa tuwing mag-a-apply po tayo ng mga chemicals sa ating sakahan. Ayan, so next is personal na kalinisan at pangangalaga po sa sarili or yung tinatawag po nating personal hygiene. So panglima is yung proper handling of produce. So wastong paghawak at pagproseso po ng ating mga ani. Ayun, so ang tamang pagsasanay ay
nagpapabuti po sa kahusayan at of course kaligtasan ng mga manggagawa habang sila o tayo, of course tayo ay considered as manggagawa po no, sa ating mga farm habang tayo ay gumagawa. So nakakatulong ito upang maiwasan ang aksidente, of course contamination sa ating mga produce at iba pang mga panganib sa ating sakahan at sa ating produkto. Pinapanatili rin nito ang kalinisan ng ani at kaligtasan ng ating mga consumer na isa sa mga pangunahing layunin po ng ating good agricultural practice. So, sa ating pong workers' welfare, sabi po dito, the farm should employ workers, at least 18 years old. Bakit kaya? So, ito ay upang maprotektahan po ang mga bata mula sa mga possible risk in workplace na maaaring makasama po sa kanila. Isinusulong ng good agricultural practices ang responsableng pag-employ po at kaligtasan po ng ating mga manggagawa. So dapat siguradong may sapat na kakayahan, lakas at pangunawa ang ating mga manggagawa sa tamang pagsunod po sa mga alituntunin at kaligtasan sa ating sakahan. Ang pagkuha ng wastong edad ng mga empleyado ay nakakatulong upang mapanatili ang maayos at ligtas na kapaligiran sa sakahan para sa lahat. So ito rin po pala ay alinsunod sa mga batas na nagproprotekta sa mga karapatan po ng mga bata laban sa child labor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw ulit po sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Noemi O. Valdez. Ating napakinggan ang pagpapaliwanag ni Ma'am Noemi O. Valdez, ang HBCDP Focal Person and Training Specialist 2 ng ATI RTC2. Ang harvest and post-harvest handling, storage facilities, environmental safety, workers' health, safety, and welfare. Kung mayroon po kayong mga katanungan o pagkaklaro sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 sa mga smart subscribers upang ating sasagutin sa susunod na episode. Maaari din po kayong mag-chat sa ating messenger, sa ating ATI Region 2 Facebook page, maging sa ating comment section sa ating mga live. Pwede din po kayo na mag-comment at mababasa po natin yan. At panatilihing makinig po sa lahat ng mga radio station na kapartner po natin dyan sa Santa Ana, Cagayan, Santa Teresita, at Lalo, maging dyan sa DWPE, Radyo ng Bayan at Tuguegarao, at maging ang Facebook page ng DA Region 2. Napapanood po tayo dyan tuwing Biyernes. At of course, sa ating ATI Region 2 Facebook page, ayan, every Webes po ng tanghali ay nagla-live po tayo para sa ating ugnayang ATI, at susunod po sa ating ugnayang ATI ay ang ating School on the Air. Para sa ating kokotanong ngayong episode na ito, magbigay ng isang pamamaraan ng tamang pag-iimbak ng ating mga niyog. Magbigay ng tamang pamamaraan sa pag-iimbak ng ating mga ani o sa ating mga niyog. Ipadala ang inyong tamang sagot sa 0949-889-6315. Huwag pong kalimutang isama ang inyong pangalan at address. Inuulit ko po sa mga magre-reply or sasagot po sa ating kokotanong ngayong episode na ito ay dapat kasama po ang inyong buong pangalan at address. Abangan ang mga susunod pang mga episodes ng ating School on the Air for Coconut. Masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa pagnunugan. Bago po tayo magpaalam, may binabati po natin ang lahat ng ating School on the Air coordinators at maging ang mga municipal agriculturists ng Distrito 1 ng Cagayan at lahat ng farmers na nakikinig sa ating
Facebook Live at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live at sa istasyong ito. Inanyayahan ko din po kayong manatiling makinig at tumutok sa mga programa ng istasyong ito at ang School on the Air for Coconut. At kami po ay saludo sa lahat ng farmers dito sa Lambak ng Cagayan. Muli, ako po si J.R. Soriano Batad, pansamantalang namamaalam. Kita-kit sa susunod na episode. Magandang araw at God bless! Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Koko Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. At yan ang Masaganang Koko Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.